H2 na matunog ang pangalan sa lahat ng platform ng social media. H2 tutunog. Tama. H. sabi kasi, balang araw tutunog din ang apelido ko. H. Naging H2O, Tutunog. tutunog. Kulang na lang H2 tunog na. Tama na, H2 tunog na lang para mabilis. And for RRQ Kaito, kahapon lang naman, Grabe yun. Grabe yung mga buns. parang nagkabigayan dito na okay, hindi ka makakapaghayapan, hindi ka makakapag-link. Tapos yung Juicy, hindi pa rin nawala. So may just ang Smart Omega Neos. Pwedeng Oo. mapunta kay dito sa Omega yon. At the same time, para kasi dun sa mga assassin na yan, wala namang paki dun si Kuya H2 kahapon nagpakita ng Bane at first pick, Harit, para dito sa Omega Neos. Na nalito ako kanina. Actually, ang gusto kong sabihin din kanina, yung Zas na yun, pwedeng mapunta kay Kuya Seika. Ang nasa isip ko kanina, si Kuya Sika. Yung Ay, luma yung ng luma IGN. niyang Kaya IGN. Inaalala ko ano ba yung bago. Ngayon na, teka lang. Maglulunox ba ang RRQ Kaito dito? Ay, oo nga, pwede pala. Maglulunox ba si CY? Ginamit yon ni Kuya Wes before, nung kalaban nila ang, kung di ako nagkamali, sa Lazy. Kontra sa Harit ni Shizu. Kontra sa Harit, kung hindi ako nagkakamali. Pero, kung nagkakamali man ako, edi sorry, basta ginamit na yon yung Lunox na yon kontra sa Harit. Eto, tinitignan ko na rin. Hinahanap ko. Ayun, RRQ ang gumamit at kumuha ng Zas. Mapupunta kay Kapitan Mingwin at nandito din naman yung Nolan ni Kuya Kelvin. So, for RRQ right now, let us see kung ano pa yung plano nila mamaya. Kasi for Omega Neos, para sa akin yung first pick na ganito, alam mong naghanda sila eh. Meron silang Uy. ni-ready. Kasi imagine, ibibigay mo yung Jazz na sobrang open, which is parang sobrang ano na nga eh. Parang ideal na sa mga teams na okay, pag open, kunin agad yan. So, yung hindi pinapalampas. Pero the moment na they prioritize the Harith over the Jazz, it means na may gustong patunayan. Tsaka ano boss, sino ba namang mag-first pick na yun ng Harit? Ang Kahit, daming, kahit sa RD boss, hindi naman pino-first pick yung Harit eh. ang daming pa-counter din kasi sa Harith. Baka ano na lang din talaga, gusto nilang ibigay agad yung all-in. As in yung pinakamatindi na nilang lineup. Agad-agad. Nandun yung Arlot ni Kuya Dan Yambao. Ito na naman ang makikita natin para sa kanila for RRQ. Kung usapang bigayan lang din naman, kahapon, si CY nakausap ko. Okay. Sabi ko, ang palo naman nung Nathan niya. Sabi niya, natalo kasi kami boss, kaya yung Nathan na yon pambawi lang, kailangan na. Kailangan na. The call for action. So, baka mag-Nathan muli. Diba? Hindi malabo. Feeling ko kasi out of character ni CY yung kukuha siya Lunox dito. Parang feeling ko ipapalag niya. Ay, hindi. Anong out of character? Anong out of character? Character development na. Kung noon hindi mo ako masyadong nakikitang gumagamit niyan, ngayon gagamitin ko agad para sa Harit. Tignan natin ano yung mga bans na tatanggalin nila dito kasi for RRQ and Omega. Parang all-in talaga agad. Dun sa first 3 picks. Hindi ko Johed. Kahit mag-ban sila ng edit, nandun pa rin yung Terisla ni Docmen, Oo. yung Tigreal ni Docmen. Gatot Katya ni Docmin. Pero for Omega, pwede rin tayo makakita ng tanggal ng Johead ni Nova, Cho Cho. ni Nova. 'Di ba? Gulangan na lang din talaga dito eh. Oo. Parang nagkakatargetan na. And shoutout pala sa isang sa caster na nakasama natin sa regional qualifiers, sa regional Oo. playoffs, si Dion from Cebu. Sabi niya, ang popogi daw ng caster. Hindi naman, mas pogi ka pa din, Dion. Shoutout sa'yo, Bay. Napakalupit mo. Ikaw ay isa sa mga inabangan din ng tao ng Tama. ating qualifiers. Isa din po siyang caster sa ating community. And sana next time makasama din natin siya dito. Tama naman. Sana ay makasama at madagdagan pa tayo ng mga kapwa natin hopefuls na tinutuloy ang pagkakas at pagbibigay ng aksyon dito sa MDL. And for now, Phobius yung tatanggalin. Kay Kuya Birds Yung eh. target birds, kaya yung isa feeling ko Nova Hero. Pwede. Para para EFAS. Para balance. Bawas lang ng onte. May high loss pa actually. Ayun na nga eh. Baka high-loss ban kasi ito eh. May, parang wala silang pake doon, no? Kasi sa nga high Lunox loss. naman.
Oo nga din. Tapos may Aurora din. Ayun, hindi. Joke lang. Meron, Joke meron, lang, may paki- meron silang pake. Sorry kung Coach Pao, pinangungunahan namin lahat ng desisyon mo sa life. Oo. Oo. Pasensya na po kayo. Nandun din. O, tama. Hero naman ni Kuya Nova, Tigreal. Yung mga Tigreal implosion dun sa Lord, no? Yun yung mga gustong iwasan dito ng Omega Neos. Yung implosion ko, burst mo. Oo, boss. Tas Lord pala yung target. Pero hindi ko Johed to. Johed o... Hirap kasi mag-chow. Ang hirap nga eh. Kasi Harit, technically, pasok yung Purify sa kanya. So, hindi mo na target yan. Pag naman Aurora, may Pride of Ice, hindi mo laging pwedeng bigyan. Pag Arlot naman, baka ikaw pa yung masaktan. Ikaw din yung ano eh, ma-ankle breaks. Sa dami ng dash na meron yung Arlot. Pero ano din, mahirap din yung Zohed. Actually, either of that to mahirap. Pero doable nga. naman. Doable naman kasi si X-Nova yan. Op! Okay. So, hindi yun. Wala siya. Wala sa nabanggit na pipiliin niya. Ruby, possible, okay, possible XP pa to. Pwede pa. Tapos liko sila ng isang Kufra. Yung mga ganon. Nakadepende dito, Oo, no? dependent. Nakadepende pa sa hero ni Kuya H2. Baka makita na naman tayo ng mga Bane Alpha. Kasi meron pa actually yung Joy and Julian na pwede nilang gamitin dito. Ang kaso lang kasi ang gugustuhin mo, tumagal na dun sa teamfight. Kailangan nyo na ng sustainability din plus the damage. Kahapon, yung Bane, ang dami ko ring nabasa na that is to be expected sa Bane na paulit-ulit mamatay dun sa early game, mabigyan na mabigyan. Pero, tingnan mo naman yung bawi ni Kuya H dun sa dulo, parang nag-warm up lang. Ayan na naman, di ba? Ayan na naman. Pinakita kasi ni Kuya H2 ang tamang paggamit ng Bane at Gatot Katsa para kay Dogmen. Kaya pala dun sa team camp, pagka-pick, gumanon si Dogmen, Bakit? pumalakpak na. Bakit siya pumalakpak? Kasi nagamit niya na yan kahapon tapos pang surewinan daw yung datingan. So parang tournament na Oo. sila kung ganito yung lineup. Last hero ng RRQ. Nag-i-stretching boss. Ay! Si Kuya Perds. Umi-stretching boss. Kaya pala. Umi- Pero hindi natin alam kung Therese Larom to o Ruby XP. So, Oo nga din. umi-stretch ang Wild One. Umi-stretch. Umi-stretching boss. Parang sabi niya, parang kailangan na ulit ng action ko Parang kailangan na nating ibigay yung lahat kasi kung kahapon nag-stretching lang sa early game si Kuya H2 and the rest of Barangay parang ngayon baka pwede kasi nilang dalin yung momentum na yon entering this one. Same with RRQ, nanalo sila kahapon kontra TNC pero alam mo yun, kahit Hard-fought. nanalo sila parang kulang yung yung warm up kasi matinding laban to. Tsaka, they are facing yung isa na lang na natitirang tagapagmana ng undefeated. Tinalo na kasi nila yung isa yung TNC Rapira kahapon. So ngayon, it's up to them to finish the streak as early as possible for Smart Omega, or it's Smart Omega, it's up to them para sabihin sa RRQ Kaito na kung kami nakaharap nyo noon, baka di kayo nag-champion. Ay, may ganun. Baka may ganun. Baka may ganun. O, pwede namang kami pa rin talaga at ito yung rason kung bakit kami ang kampiyon. Let us see as we are heading on inside this game. Mainit-init agad na laban to for sure. Alam mo, nauna si Kuya Kelvin sa pagkuha ng buff niya. Well, expected naman natin. Nolan yan kontra sa Bane. Pero again, pinakita kasi ni Kuya H2 paano gumamit ng Bane Jungle kahapon. Okay. It doesn't matter if you die many times as long as you can push. The only thing that will matter is how you will succeed. Yun yata yung try and try until you die. But even if you die, you will succeed. Tama. Saka sa mga viewers dyan, ang tama nyo nang gawin, spam nyo na ng comment dyan, #SmartOMGN, #Bagong Barangay Omega, for RRQ Kaito, #VivaRRQ, para malaman namin ang inyong mga pulso, ang mga hula, para ma-feature natin yan mamaya. Yup. Bumoto na rin kayo sa ating poll para malaman natin kung sino nga ba yung mas maraming supporters sa ngayon. Sino nga ba yung mas makakapag-boost ng kanilang sinusuportahang koponan? Kasi kung usapang lamang lang din naman, lamang sa level si Kuya Kelvin, lamang din si CY dun sa top lane. Kasi nga naman, Lunox yan. Talagang lamang siya sa harit at may mga aksyonan, may mga retrian agad. Kelvin, re-retry pa niya kahit yung green camp lang. Boss, Kramer lang yun, boss. Oo. Nanganganak yun, boss. Pero dalawa kasi yun, ayaw niyang mabigyan si Kuya H2. Konting experience lang yung gap. Level 4 naman din dito si Kuya H2, pero hindi pa level 4 si Seika and even si Dan. Kasi ang ganda nung freeze yata na ginawa dito
ng The Wild One and even ni Kapitan Mingwin. Pero sinimulan nila yung Turtle pa lang. Excited na ako. Turtle pa lang to. Pero tingnan natin na makakasecure niyan si Kuya H2 kahit na hindi pa level 4 yung iba niyang kakampi. Siya pa din ang nakakuha dahil din sa zone ng kanyang mga kakampi. It's Dogman and Dan. Tinauhan na si Kelvin. Sige, kung makalampas ka sa amin, 20. Talagang hinarangan na lang din. Binros ko na naman, ginulangan na naman, boss. May nakaumang na sigo na naman. May siko-siko moves na naman si Tito Docmin. Na hindi kita ng referee. Oo, boss. Nakikita din natin for Omega, ang tapang nila sa totoo lang kasi pinoint out natin, wala pang level 3, wala pang level 4 si Seika, wala bang level 4 si Dan. Pero yung pesto nila dun sa Turtle, nakaabang parang amin to. Oo. Tsaka si X-Nova kasi, teka lang. May nangyayari. Dogman, revitalize. Ang kunat din, bossing. Parang walang nangyari kay Tito Docmin. Pati kay X-Nova. Parang wala din pala nangyari. Yung buhay nila, nagsimula ng ganyan, bumalik ng ganun eh. Feeling ko magiging mahaba tong laban na to, boss. Yung mga ganyang ambaan, mainit yan. Ang dami nating pwedeng action na makita, pero nakakaramdam tayo ng ingat dito sa dalawang to. Parang i-expect mo mas maraming action early as possible. Diba kasi sa identity ng dalawang team, kaso nga lang ngayon, dinadaan nila pareha sa sistema eh. Kung di natin kayang pumalag for RQ kahit to, wag na. Ibigay na natin yan. For Smart Omega Neos, kahit hindi tayo lamang, basta nagagawa natin yung trabaho natin, nasa zone, nakukuha ni H2 yung mabilis na burst objective, okay, palag tayo doon. At nakikita din natin ngayon for RRQ na yung depensa nila sa mga torre, solido. Parang inaalalayan nila lahat ng lanes nila. Kasi alam din nila na si Kuya H2, once makita yan ng isang libreng torre, boss, yung mga patay niyan, akala mo gagawing finish line yung torre kung paano magmamadali yung mga sharks ni Kuya H2, baka makita natin yon mamaya. Pero yung Turtle muna, ang possible, dito tayo makakita ng first blood. Humatak na naman doon si X-Nova. Pero may slash na gagawin si Dan. Nandun yung Frigid Glacier, Flicker in. Dalawa mahuhula ng penalty zone ni Kuya Ferds. Tatlo naman yung pating na meron si Kuya H2. Si Dan doon sa likuran. Avatar of the Guardian lang yung kailangan para isalba yung tropa. Nakadalawa na ang Omega. May kapalit lang na makukuha si CY. Pero sinasayawan na ni Kuya Wes. Mula doon sa itaas ay nandito na sa may bandang gitna. Nandyan yung line yung makakasecure ng Turtle. Walang iba kundi si Seika. Si Kuya Kelvin naman ang kahabulin nila ngayon. Mukhang makakatakas pa rin naman. Pero nandito yung panggugulang. Pinasok dun sa loob pero ginulangan din ng bata. Pero ginulangan din ni Kuya H2. Si Kuya Docmin pa nga yung nakakuha ng kill. Nasunog pa kayo dun sa first kill ni Tito Dogman. And nakita mo yung galaw ng Smart Omega na okay, sige, kung matatakasan mo man si Dogman, at least may H2O pa sa likod. And looking at the instant replay, talagang grabe yung micro one ni Kelvin at ni Dogman. Mahuhuli mo ako? Hindi. Tapos biglang pumasok siya doon sa first kill. Nasunog siya. Kaya ako nag-post ng onti kasi kala ko kay Kuya H2 na yun mapupunta. Labanan pala ng mga creatures dito sa gitna. H2O is down ng penalty zone. Gagamitin. Nandun yung Avatar of the Guardian para makahuli ng tatlo. Enough yata yung damage output. Mukhang hindi pala kasi si Dan muna ang mamamatay at si X-Nova mabubuhay pa sa ngayon. Masyadong mainit agad ang mga laban. Wait lang. CY, nakaabang. Nandun yung burst. Pero alam ni Kuya Wes, kaya naman focus na lang muna sa torre ang RRQ. Pero nandito na ang mga tropa. Supposed to be dapat si Kelvin yung mag-aabang, pero mukhang si CY na yung kumuha ng responsibilidad. May frozen. Tatamaan si CY. Pero aatras, hindi na-aabot pa yung damage ng Hailstorm. And yes, mabubuhay si CY. Now going back to sa sinasabi ko kanina, it should be Kelvin na mag-aabang doon sa nasa Yawi Bush. Yawi Bush na yung tawag natin dyan eh. Kaso nga lang, si CY na yung nag-abang, si Kelvin na yung nag-push. Ang nakita din natin na ang Omega ni Eos, si Kuya Wes, laging nagtatawag din ng kuya. Kailangan na ding munang magtawag ng kuya sa ngayon kasi inabangan siya kanina ni Kuya CY. Ngayon, nagkaabangan na naman. Final slash! Final slash! Hinampas ng batuta ni Kuya Dan. Inabot pa rin, and it's X-Nova falling down on the hands of Smart Omega Neos. Dan still, and first, binabalagbag yung Wild One. Mukhang Dan,
Gusto ding maging wild. Gusto din nilang ipakita ang lakas ng bagong barangay. Naabangan ni Kelvin na pa-fracture kalahati. Low na nga ang buhay ni Docman. Nandun na naman yung final Final slash. Danny Yambao with the slash of his life. Makakasecure sila ng dalawa. Seika na naman with the turtle. Make it 3 para Oh kay my. Kuya Wes. Makakapatay din naman si Kapitan Mingwin, makakapatay din naman si Kuya CY. At mukhang bumabawi lang din ang RRQ Kaito as they will try to pressure this mid lane threat May of passive pa. OMG. May Pride of Ice, flicker out, X-Nova ay hahabol. Dan! Si Dan naman ay hinahabol si CY, kanya-kanyang habulan. Pero wala namang magkakaabutan. Nakita ni Dan na mataan with a demon gaze. Langit, lupa, impyerno. Hindi ko na rin alam kung saan ba sila pupunta. Basta ang tindi ng mga habulan na ginagawa at mukhang meron na naman dun sa gitna. Masyadong mainit. Kaya si Kuya Albert Hemetare, sabi niya dito, Omega win 2-0. Ayun na ang hula ng madla. Kaya naman para sa fans naman ng RRQ Kaito, kayo na din makihula para makita natin. Kasi ngayon, ang nakikita pa lang natin, puro aksyon. 23,000 to 22,000, 8-7 yung kill score, 8 minutes. At si Shimi Fernandez ang nagsabing RRQ 2-0, all in yun na. Ayan na. Ayan na ang mga supporters. Ayan na ang mga fan base ng mga teams natin na talaga nga namang bubuhay sa mga players. And yung pinakamatindi dito, ang daming pang highlights ng OMG. Ang daming setups, ang nakukuha nila yung mga turtles. Pero after nilang makuha yung mga yon, laging may bawi yung RRQ. Oo. That is why yung score natin, 8-7, dikit pa rin. Parang naglalaban na ng highlights eh. Pero mas naka-group up ngayon ng RQ Kaito sa may bandang bottom lane. At ganoon din naman ang Smart Omega Neos. Top lane silang 5. Diba? So, hindi lang sila nagmi-meet sa gitna. Wala pang sumusubok na magbigayan. Talagang clear lang. Wala pa, boss. Magkapit bahay lang din naman tong dalawa, di ba? Mula Ay, sa sabagay. Marikina, tapos sa Santa may, Lucia. Sa may Santa Lucia. Pero yung pwesto dito sa Lord, nag-conceal si Docman. Nandun naman si X-Nova, hinatak. Nagbigay lang ng vision. Final slash, na try nilang i-burst down. Si Kuya Nova, walang pag-setup ngayon. Ang RRQ, nandun yung penalty zone mula kay First, pero si Kelvin on the backline, trying to kill H2O. Ang kaso lang, ang dami ring nakaabang, ang daming nakagwardya na frozen si Kelvin. And this is gonna be bad for RRQ Omega Neos. Possible sa kanila na tong First Lord. Low lahat ng members ng RQ. Kaito mapipilitan silang umuwi at ibigay na nga yung Lord for Smart Omega Neos. Ito na yung naging pampukaw nung apoy na tablahan lang pala. Ito na yung panlamang ng Smart Omega. Napakakunat ni Tito Docman. Ang ganda din ng mga pag-try nila na, alam mo yun, slash agad si Nova, i-burst agad si Nova. Kung sino makita. Kasi alam nila, they have enough damage. Nandyan yung sakit ng mga sharks ni H2, nandyan yung mga pagsayaw ni Kuya Wes, 'di ba? Pero for RRQ kasi, hindi pa enough yata sa ngayon yung damage ni Mengwin, yung damage ni CY. Oo. Nag-TDS pa rin sila. And we have seen RRQ sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Tsaka early triple kill yung nakuha ni West. Kaya talagang mas nagtatranslate yung damage. And now for Smart Omega Neos, nakabasag na sila ng mid lane turret. And yung Lord ay papalabas pa lang doon sa may bandang top lane, palampas pa lang ng River. So pwedeng depensahan mo na to ng RQ Kaito. Kaso nga lang, mukhang sasamahan na rin nila H2. Ayun na naman yung basag. Napakatindi ng ginagawa nila Kuya H2M Dan. Lahat ng pwesto, lahat ng pwedeng iskinitang pagtaguan, narorondahan. Walang makakatakas. Pag curfew, curfew na. Tsaka, yung Lord din ay sinamahan nila para sure na basag. Kasi nga naman, again, pinapakita ni H2 paano mag-Bane jungle. Oh, boss. Hindi Hindi mo need pumatay. Hindi mahalaga yung gusto mo laban. Ang gusto mo sa Bane jungle, yung Deadly Cats, pampush. Yun nga yung pinag-uuna nila lagi eh. Ayan o. Naka-Thunderbelt pa siya dito. Wait lang, kasi nag-conceal na naman sila Docman. Pero si Dan with the final slash, ang ganda nung evade ni CY. May counter na gagawin dito ang kaharian ng RRQ. Nandun yung mga pating para pigilan. Kasunod niya si Kapitan Mingwi naman though, para magbigay ng damage for RQ Kaito, Dan is out on the process. Akala ko napigilan nung pating pero parang hindi natakot dun ang kaharian ng RRQ. Kung sila din naman ay sanay na sa gera, siyempre ang dami nilang creatures na nakalaban, may kasama nga silang alien. So hindi sila takot dun sa mga pating na ganyan ni Kuya H2 sa ngayon. Pero tingnan natin ha, kasi nag-aantay na naman sila dito sa may bandang gitna. For Omega Neos, maganda yung pwesto doon ni Wes.
Ang kaso lang mag-isa siya. Pero si Dokmen, kita mo yung mga ganun, hindi nagtatago sa bush. Gusto lang talagang magbigay impormasyon sa mga kakampi niya. Oo, tsaka mag-impose ng threat na sige, bigyan mo ako. Kaso nga lang, nandun pala yung threat sa may bandang gitna! Na-attack! Sumayaw! Avatar of the Guardian, walang nahuli at maglalayuan na ang RRQ Kaito. Kapag hindi naging successful dun sa initiation, huwag ipilit. Sakto rin naman kasi na merong mga pang-evade. Merong mga ways of survivability. RRQ Kaito, si Kapitan Mingguin, mayroon siyang Dominator's Descent. May Order of Brilliance si Sai. Si Kelvin maraming dash. Si Ferds, siya yung dapat mahuli kung ikaw yung Smart Omega Neos pala. Wait lang, nandito si Ferds. Frozen lang, pero nandun na yung final slash. Ito na nga yung sinasabi mo. Si Ferds na agad, yung tatry nilang Ay, bigyan, kaso si hinatak Dokmen. doon. Si Tito Dokmen, penalty zone dun sa likuran Wala ng siya Smart kasama. Omega Neos. Ang kaso lang, walang follow-up, hindi enough yung damage. At mukhang ang mananalo dun sa labanan ng creatures, yung pating ni Kuya H2. Kelvin with the dash, Wow! Avatar of the Guardian, hindi siya takot dun kay Kuya Kelvin. Ngayon si X-Nova na lang matitira sa may bandang gitna. Tapos ata- Sa base, depensa na lang ang gagawin niya. Ang tanong, kaya pa ba? Kasi iniisa-isa na sila ng Smart Omega Neos at isang mabilisan sa gitna para sa bagong barangay. It doesn't